Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Laya na po, no? Good news, laya na po yung mga 17 Filipino na nakulong po sa Qatar. Mabuti naman at hindi na po magagamit to ng mga katukmulan para sa kanilang pangangantyaw sa mga Duterte na dahil nag-rally daw po sa birthday ni Tatay Digong kaya nakulong yung 17, no? So laya na po sila. Ito po ang malaking usapin. Nakita po natin yung pambabastos na ginawa po ng mga cabinet officials. Ngayon po, headline po, gusto pong ipasabpina ni yung huli po nating bago tayo matulog, pinapasabpina po ni Senator Amy Marcos. Ito pong mga cabinet officials na hindi dumalo. Pero sa kasawiang palad po, hindi po pinirmahan ni Senate President Chis Escudero. Siyempre, may paliwanag si Chis, malupitang mga paliwanag, pero hindi po katanggap-tanggap yan. Kukumpara po natin yan. Hindi ko po sinasabi na maganda po yung ginagawa ng House of Representatives na padaluhin, no? Pilitin yung pagpapadalo sa mga gusto nila. Ay pinipilit po nila sa ayaw nyo sa gusto, gagawa ng paraan yung mga taga House of Representatives. Ito pong walang butong Senate President, talagang hindi niya po kaya. Sabi naman sa inyo, sunod-sunuran lang po eh. Kaya po tayo maaga ngayon dahil binura ko po yung kagabi. Ang sama po pala ng boses. Hindi ko po alam kung saan po nanggaling kung bakit po nagkaganon yung boses kasi wala na ngang mic. Ngayon po ba okay yung natin, yung sound system natin? Okay po ba yung ating mikropono? Okay po yung ating sounds? Kasi kahapon po talagang kagabi. Nung pinakinggan ko kaninang madaling araw, sabi ko, ang pangit. Daig ko pa yung bagitong, daig ko pa po yung bagitong nagbablogs na ang pangit po talaga kaya minabuti ko na po na tanggalin sa ere. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong balita. Meron po rito na inaresto po yung China na 3 Filipino for alleged spying. Grabe po. Donald Trump slaps 17% tariff of Philippine exports to US. Ayan. At bago to. Bersamin, fake news peddler should be prosecuted. Iba po to ha. Grabe pala talaga to si Bersamin ha. Maghanda na kayo mga GMA7. Yung binalita ng GMA7 kamakailan na fake news na hanggang ngayon hindi pa po umamin. Yung nagsik. Katulad niyan, sample kagad. Bersamin. Sample kagad ng ipapakulong ninyo. Yung mga fake news. Yung GMA7, sabi po nila, si Tatay Digong daw po ay nagsik ng asylum sa China na dininay po ng China. Sampulan nyo kasi. Okay. Tayo po ay magsisimula na. ng ating talak. Bigla nawala sa hulog si Badong. Hindi tayo sanay na maagang-maaga. Pero ganun pa man, kinakailangan natin maghanap buhay. Wala po tayong vlogs kagabi. Kaya po tayo ay puwersado. Okay.
Mag-start na po tayo sa simulang-simula. Bago po 'yan, no? Ayan, teka lang. Ikakasal lang natin. Ito kasi yung mga problema ko, yung mga verify na 'to, eh. Lintik na. Saglit lang, Lagi po akong tinatanong ni YouTube, napatunayan ko na ako talaga. Si Badong talaga yung gumagamit. Kaya maya't maya po verify ako, eh. Okay. Simulan na po natin ang ating talakayan. Ito po, unahin na po natin tong mga ngayon lang natin nakita. Extra. So, Bersamin, fake news peddlers should be prosecuted. Alam niyo po, kahit hindi ko pa ito nababasa, no? Hindi ko po maintindihan kung ano po yung ibig sabihin ni Bersamin na fake news peddler. May batas na po ba tayo? Kasi nakikinig po kami kay Attorney Trixie at kay Congressman Acop. Di po ba? Si Congressman Acop at si Attorney Trixie nagdidiskusyon doon sa hearing. Ang sinasabi po ni Attorney Trixie, wala pa namang batas sa fake news. Ano po yung sinasabi? Sino po magdedetermine ng fake news? Di po ba? Yun yung problema, eh. Kayo lang po ba magdedetermine? Kayo magsasabi? Ano po yung masasabing fake news? Kasi may binabanggit po si Attorney Trixie, si Galileo Galilei, o si Isaac Newton, hindi ko na po matandaan kung sino, nung araw, sinabi niya ang mundo, dati kasi, ang paniniwala nila, umiikot yung araw at buwan sa mundo. Sinabi po ni Galileo na yung araw ang inuikutan ng mundo. At dahil po dyan, siya po ay pinagbintangan na hindi ko alam kung anong kinaso sa kanya at siya po ay pinapatay. Dahil dun sa sinasabi niya, natuklasan niya na yun. Ano po ba talaga yung meaning ng fake news? Wala pa pong meaning, eh. Nanonood po kami. Paano nyo po parurusahan kung wala pa pong kaso? O siguro, ang kaso, yung mga libel, cyber libel, huwag nyo pong sabihin fake news ang kaso. Sabihin nyo po, parurusahan yung mga vlogger na naglalibel. Kasi, di po ba? Paano mo parurusahan kung wala pang kaso? O kung wala pa pong batas laban sa fake news? Tignan po ninyo. Our condition now is very difficult. Umamin din. The effect of fake news is terrible. It's not only in the Philippines but the entire world that is suffering from the brunt of the deceit that is derived from fake news. It's terrible. It should be prosecuted. Ang problema po, paano mo prosecute sa fake news kung wala namang batas against fake news? Wala pang nagde-determine kung ano yung fake news, eh. Di po ba? Ay meron naman pong existing laws na libel, cyber libel. Sabi nga ni, sino ba yung nagsabi? Yun. So cyber libel po ang kasuhan ninyo. Ito, atake na naman po to, no? The NBI previously said is proving around 20 people who are disseminating false information in various topics and is looking into their funding sources. Tignan po ninyo yan. Iba naman po yung tinitignan nila. Hindi po yung pagiging fake news, kundi yung sino nagpopondo sa kanila, saan galing yung... ang gusto nila, actually, ako naniniwala ako na itong lahat ay propaganda lang nila, eh. Kaisa ron sa propaganda nung sinasabi po ni Marbil, di ba? Sinasabi ni Marbil, tsaka meron pang isa nagsabi, na actually, nakalimutan ko, pero binalita natin yan, eh. Yung actually daw, mababa yung krimen ngayon. Pero dahil sa mga vlogger na nagpapakalat,
ng mga gawa-gawang kwento ay mukhang lumalala, si Martin Romualdez. Kaya nga po may mainstream media. Yun yung problema ko dito sa mga to eh. Una, sinasabi nyo yung mga vlogger, fake news. Kung fake news po yung mga vlogger, bakit po pinaniniwalaan ng mga tao? Imposible po sa panahon ngayon na yung fake news ka, lagi ka pa rin paniniwalaan. Hindi ko po, parang nyo sinasabi talaga na uto-uto mga tao. Ikalawa, hindi po ba kampi sa inyo ang mainstream media? At pinagmamalaki ninyo na ang mainstream media po, ang mainstream media ay sila ang nagsasabi ng totoo. Yun lang po yun. Inuulit-ulit talaga nila na fake news ang ano. Okay, punta na po tayo rito. Good news naman po. Matapos po lagi po tayong mga bad news. Good news po. Ano po ang nangyari ngayon na good news? Nakalaya na po yung 17 na pinaniniwalaan, di umano. Kasi hanggang ngayon hindi nila na-determine kung ano yung bakit. Meron pong OFW na taga-Qatar nagsabi, narinig ko po ito mismo dun sa taga-Qatar. Kaya po hinuli yung 17 kasi walang papeles. Kumbaga sa Amerika, TNT po. Kasi hindi lang naman po 17 o hindi lang naman po 20 yung nagtipon-tipon. Kung totoo po na kaya sila hinuli, ganito po magsuri ng katotohanan eh. Sabi ng DFA, hinuli daw po yung 17, 20 ng original, 17 na lang po yung tumagal. Hinuli daw po sila dahil illegal po kasi yung pagrarally sa Qatar. Okay. Ano po ibig sabihin kung illegal po yung pagrarally sa Qatar? Huhulihin ka. Kaya po sila hinuli. Sinasabi po ng Pilipina na napanood ko po, hindi naman siguro fake news yun kasi hindi naman po siya vlogger. Siya po yung taga-Qatar. Sabi niya, marami pong umattend dun eh. Bakit 20 lang po yung hinuli? Tapos tama naman yung sinasabi nila na dinaan po nila parang birthday celebration, nasa beach po. Hindi po talaga nagrarally na katulad na nakikita natin na may speaker tapos nagsisisigaw. Kumbaga, dinaan po nila sa birthday celebration, maliligo sila sa beach. Para lang po mabuo yung kwento nyo Ito po yung isang kwento eh. Okay. Tapos, hinuli daw po ng mga pulis. Ang hinuli po nila dahil hindi naman masasabi na illegal na rally, illegal na pagtitipon dahil hindi naman sila nagrarally. 'Di ba? So ang hinuli po nila, hinuli daw ng mga pulis yung mga walang papeles. Kumbaga sa US, ang katumbas po niyan TNT. Yung mga TNT po sa Qatar ang kanilang hinuli. Doon sa pagtitipon na yun. Yung mga may papeles po, yung mga legal po na ang pag-stay nila sa Qatar, hindi po hinuli. Kasi po, hindi lang po 20 sila eh. Yung nag-celebrate po, parang celebration ng birthday ni Tatay Digong ang naganap, no? Yun po yung sabi ng OFW, wala naman tayo sa Qatar eh. Sabi naman po ng DFA, kasi alam niyo nang pinagbabawal eh. 'Di ba gano'n naninermon pa. Sana sumunod tayo. Sumusunod po sila. Pero gusto po nilang i-celebrate eh. At celebratory po, nagse-celebrate po sila, hindi po sila yung mga nag-i-speech na parang rally. Dinaan po nila sa celebration. Actually, nasa beach po sila eh. So, ang tanong po, sino po yung nagsasabi ng totoo? Di po ba? Sino po yung nagsasabi ng katotohanan? Sa dalawang version ng katotohanan na yan. Lagi po kasi dalawang version ng katotohanan eh. Isa lang po yung pinaparating sa atin lagi. Buti na lang may mga nagkukusa na mag-post. O kayo na po bahalang mamili. Kasi tama nga naman, ang sinasabi, kung talaga nang huli yung Qatari police at kaya hinuli dahil sa illegal na pagtitipon, di mas marami sana sa 20 yung nahuli.
dahil hindi lang naman 20 yung nag-celebrate ng birthday ni Tatay Digong sa Qatar. Yun po yung sinasabi niya. Pwede rin namang nagdahilan lang para manghuli yung mga walang papeles, di ba? Hindi po natin alam tuloy ngayon kung ano po ang katotohanan. Pero ganun pa man, ano man po ang dahilan ng kanilang pagkakahuli, isa lang po ang natiyak natin, laya na po sila ngayon. Congratulations po, no? Nakalaya na po yung 17. So wala na po silang maibabato. Kasi po, ang dami po nag-celebrate worldwide ng birthday ni Tatay Digong. Pinuruhan lang po nitong mga kalaban natin. Pinuruhan lang po itong tungkol dito sa 17 na bumagsak ang rating. Ay, hindi. Sa 17 na nahuli. Okay, so kung ano po, ano bang pwede natin dyan? Congratulations ba? Congratulations po sa inyong paglaya. Yan. Binabati namin kayo. Maganda pong experience yan. Kung ano man, lahat po ng OFW, lagi po natin tayo nagpapaalala na sumunod po tayo sa batas. Yung mga taga-Hong Kong po, nakita ko po yan sa aktual. No? Nakita ko po yan. Kasi parang dahil hindi ako taga-Hong Kong, yung mga tao ron, yung mga Chinese, yung mga taga-Hong Kong, yung pag siyempre, ang daming tao naroon kami sa dadaanan nila. Yung parang halos, ano kayo, galit sila, galit yung, alam niyo po, hindi pa po ako Duterte supporter, nakarating na ako na Hong Kong, talagang magagalitin ng mga tao dyan. Kaya mag-adjust ka po sa kultura nila. No? Nagsasabi sila, ang ano naman talaga nito. Kasi nagtanong ako, ganyan ba talaga sila kung halos ano tayo, yung anong tawag doon, yung halos ipagtabuyan tayo. No? Ganun ba talaga tong mga taga Hong Kong, kako? Ganyan talaga ugali nila, Sir Bad. Wala tayong magagawa. Siyempre, nag-a-adjust po ang mga OFW. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po matitigas ang ulo, lalo na po yung mga Duterte supporter. Sumusunod po sila kung ano po ang patakaran ng bansa nila. Oo nga po, sumusunod po. Wala kayong naitulong sa mga hinuli sa Qatar. Ayan na, wala. Nakalaya na sila, Dario. Okay na yan, Dario. Alam mo, Dario, kung hindi ka OFW, wag mong kantsawan yung mga OFW. Marunong sumunod ang mga OFW. Kasi kung sa'yo ginawa yung mga ginagawa ng mga taga Hong Kong, malamang sa tigas ng ulo mo na yan, papalagan mo. Pero sumusunod po. Bilib nga ako sa mga tao ron sa mga taga Hong Kong Pag sinabi ng pulis sa kanila na wag kayo dyan, tumabi kayo. Tumatabi po. Hindi lang nila mapigilan nung dumating na si BP Sara. Ayun po yun, no? Hindi mo alam yung sinasabi mo na parang may nilabag kagad. Akala mo ba palalayain sila ng Qatar kung totoo na sinasabi mo na may lalabag? O hindi mo kilala mga taga-Qatar. Di ba? Kung totoo yung sinabi mo na nilabag ng mga Pilipino, matigas ang ulo ng mga Pilipinong taga-Qatar, bakit sila laya agad? Hindi mo rin iniisip, di ba? Ayun yun Okay, punta na po tayo rito. Kahapon po, sabi na di ba, habang nagbo-broadcast tayo, ay yung tinalakay ko after, ang sabi ko diyan diyan po sa ginanap na Senate hearing. Sabi ko na magpapalusutan yung dalawa, si Jaime Marcos at saka to si Chase Escudero tungkol po diyan sa subpoena. Kaya ako pinagpipilitan habang naka-live tayo, sinasabi ko na, ano nang gagawin mo, Jaime? Meron ng nagsabi na si Bato na ipasubpoena natin. Ano ang desisyon mo? 'Di ba? Yung mga nanood po ng live,
Kukuha lang po ako ng tubig. Makikita nyo po sa mga nanood po ng live kahapon sa atin. Habang pong sinabi po kasi ni Bato, ang linaw po na sabi ni Bato no? Ano pong mangyayari? Magkakaroon tayo ng constitutional crisis, sabi ni Bato. Kasi ayaw tayong siputin ng mga pinapatawag natin. Dapat, kaya I move na isabpina natin sila. Okay, isa-isa lang po. Dito muna tayo. Sa mga topic po muna. Mamaya po sasagot tayo ng mga tanong. Sa topic po muna tayo. Pag natapos ko po yung topic, magtanong po kayo any tanong. Okay. Hindi po. Sabi ko, habang naka-live, nagta-type lang ako. Sabi ko, ano na Amy? Ano na desisyon mo? 'Di ba? Ipapa-contempt mo ba ay ipapasabpina mo ba sila? Isabpina mo na. Kasi alam ko na maglulusutan 'yan eh. 'Di ba? Dapat doon nagdeklara katulad po ng nakikita natin sa House of Representatives. Kunwari, sinabi ni Paduano, ipasabpina natin sila, chairman. Para umatin sila sa susunod, yung mga hindi umatin. Yun, magpapasya po yung chairman na ipapasabpina sila. Ang ginagawa po ni Amy, papasabpina through Chis Escudero. Kumbaga, hugas kamay rin siya eh. Di ba? Kasi kung diniklara niya na isasabpina natin to, si Chis Escudero ngayon, sila mag-aaway ni Chis Escudero pagka hindi inaprobahan. May palusot pa rin si Amy na hinihintay natin yung pagpirma. Talagang ano siya no? Hindi talaga bukal. Pati si Amy kasi hindi bukal na isabpina. Kasi doon, kung bukal sa'yo na isabpina, magro-rule ka bilang chairman na ipapasabpina mo yun, tapos pirmahan mo, kung ayaw pirmahan ng Senate President, kayo ng Senate President ang mag-away. Kasi bakit hindi mo kinikilala yung chairman mo? Ginawa mo pa akong chairman kung hindi mo ako kilalanin. Di magre-resign na lang ako. Ganun po yun di ba? Wala po ako nakita sa HOR. In fairness, kahit po mga kalaban natin yan, ipinagpapauna ko po marami pong congressman kalaban ng mga Duterte. Pero in fairness po, sa mga congressman, no? Wag niyo pong ibahin ang topic. Ang mga congressman, pag sinabpina ng chairman nila, wala ako nakita, walang sinasabi doon na, sige po, titignan po natin kung aaprobahan to ng House Speaker. As good na yun, no? As good na yun na approve ng House Speaker. Wala po. Tapos hindi sila dumadaan doon sa second motion kasi yun po yung tinitignan ko eh. Is there any motion to subpoena? Ganun po yun eh. Hindi po iba yan. Pareho lang po yan. Kayo naman iba-iba. Pag meron pong nag-motion, pag wala po nagsa-second motion, kukunin ng chairman, is there any second motion? Yan po, parliamentary procedure. In general po yan, para po sa lahat yan. Maski po sa mga barangay, maski po yan sa mga kooperatiba. Mga simpleng meeting po, ganyan po talaga. Kita nyo, wala sa ayos. Hindi niya pinase-second motion. Para ngayon, si Chis Escudero lang yung magpapasya. Alam na nila eh. So, alam ni Amy na walang magagalit sa kanya na tao kasi si Chis ang hindi
Si Chis ang hindi pumirma, hindi naman siya. Hindi po ganun. Pangatawanan nyo. Kung kayo chairman at sa tingin mo dapat isabpina yan, may nag-second demotion, sinabpina nyo bilang chairman. Pipirma lang dapat si Chis Escudero. Pag hindi pumirma, mag-resign ka dahil hindi ka kinikilala. Ganun dapat yun. Correct. Bakit si Risa Ontiveros? Kaya doon pala naguhugas kamay na eh. Ibibigay niya kay Chis Escudero. O ngayon po, nakita natin yung press con. May press con pala si Chis Escudero. Hugas kamay din. Ano po sinasabi ni Chis Escudero? Iniiwasan natin, binigay ko po sa legal. Pinapag-aral ko po sa legal. Legal na po ang legal po ng Senado. Pinapaaral niya po. Ha? Sabpina lang yan eh. Ano po ang iniiwasan niya? Iniiwasan ni Chis Escudero na siya yung magpumirma para may pagbintangan ka siya. Ayon po sa legal namin, legal daw yan. Pipirma. Abogado ka, Chis eh. Pinagluloko mo kami. Kung hindi ka sana abogado, no? Pwede mong ikatwiran yan para makatiyak po tayo. Pasensya na kayo, hindi po ako abogado eh. Ipinasa ko po muna sa legal. O bakit? Bakit mo ngayon ipapasa, Chis? Bakit pag wala kang kinalaman, nagpapasya ka agad? Halimbawa, bakit sa usapin ng ICC, nagdedeklara ka na hindi illegal? May kinalaman ka ba sa ICC? Pag walang kinalaman sa Senado, ang galing-galing mo. Nagbibigay ka agad. Sinasabi mo agad na yan ay legal. Ano sabi niya sa pagkakahuli kay Tatay Digong? Legal yan kasi wala naman nagsampa ng reklamo dito kay Tatay Digong kaya wala daw nilalabag na jurisdiction. Eh doon nagsampa yung mga biktima eh, sa ICC agad eh. Ang galing naman ni Chis. Pag ICC ang pinag-uusapan, pag yung Supreme Court ang magsasabi kung legal o illegal, nagsasalita na siya na legal yan. Pabor sa gobyerno. Legal yan, pabor sa gobyerno. Ngayon, yung Senado, binastos ng mga cabinet official, hindi dumalo, sinabpina, gustong isabpina ng chairman mo, hindi mo pinirmahan. Kunwari, pinadaan mo sa legal. Bakit? Baka sakaling makalimutan na ng tao. Ganyan naman yung mga yan eh. Sige, siyempre, tatanungin ako, di ba? Tatanungin si Chis Escudero. Ano pong pasya nyo? Isasabpina ba? Pag-aralan muna ng legal. Ang galing. Yung ICC, hindi ka nag-aral sa legal. Direkta mo sinabi na legal yung ginawa ng gobyerno. Hindi ka Supreme Court. Kung ganyan sana yung katwiran mo, ay hindi na ako magsasalita dyan. Kung tinanong ka sana kung legal ba yung ginawa ng ICC, at ng gobyerno na isinuko si Tatay Digong, dapat, para consistent ka, ganito sinabi mo, ay hayaan nyo na po yung Supreme Court dyan. Dahil wala po akong kinalaman dyan. Eh hindi eh. Pagdating sa pagkakadakip kay Tatay Digong, alam mo kung ano ang tama at mali. Alam mo kung ano ang legal at hindi legal. Alam mo na legal yung pagkadakip. Alam mo na hindi kidnapping pag si Tatay Digong yung involved. Pero pag ang involved ang Senado, wala kang kinalaman, hindi mo pa alam. Para makasigurado ka, idadaan mo muna sa legal. Kita mo? Yan yung sinasabi natin, no? Na ayaw mong pirmahan yung sabpina, pero naghanap ka pa ng lusot. Yan yung mga walang kakwenta-kwentang mga politiko. Nanunutil, sutil na mga politiko, pero ayaw nilang mapakita na sutil sila. Diba ikaw ang nagdeklara na legal yung pagkakahuli kay Tatay Digong? Bakit ka magdedeklara in the first place? May kinalaman ka ba doon? Wala. Pero bakit ka nagdedeklara? Para maraming nagsasalita na legal yun. Kasi nalulunod kayo sa mga sinasabi ng tao na yan ay illegal.
binabasahan kayo ng mga vlogger ng Article 59, binabasahan kayo ng mga vlogger ng Article 16 o 19 ng ICC rules, no? Thank you very much, Jeffy, sa 50 pesos na pangkape. Binabasahan kayo, kaya kinakailangan may magsalita na magtatanggol sa Pangulo. Magtatanggol sa ginawa ng Pangulo, sabihin na legal yun. Pero sa sarili mong kuta, binastos ka, hindi po si Amy, hindi po si Bato. Hindi po mamamayan ng binastos ng hindi pag-attend. Taliwas sa gusto mong palabasin na constitution, etc., ikaw ang binabastos. Yung Senado na pinamumunuan mo. Hindi ka makapagpasya. Yung usapin ng ICC, alam mong legal at hindi illegal. Ngayon magsasabi na ka. Papalusot ka pa na, ay teka muna kasi kung ano man yung executive privilege o kung ano pa man. Hindi mo mapagpasyahan kung dapat mong isabpina yung mga ayaw umatin sa Senado. Diyan kadaig ni Paduano, diyan kadaig ni Barbers, diyan kadaig mga congressman lang po yan. Ikaw Senate President, pangatlo sa pinakamataas. Pero daig ka ng mga congressman pag magpasya. Sila ayaw mong umatin, isasabpina ka. Ayaw mo pa rin umatin, show cause order. Ayaw mo pa rin umatin, ipapadampot ka na sa police by contempt. May nalalaman pa siya eh. Paano na yan pag hindi natin kinilala tapos hindi kaya ng Sergeant at Arms na hulihin yung tao? Hindi kaya ng Sergeant at Arms na hulihin yung ipapasabpina nyo? Sinasabi mo agad? Yung ipapakontempt ng Senado, hindi raw kayang hulihin ng Sergeant at Arms? Narinig mo ba sa HOR yan? Yung pinakontempt nila, hindi kaya ng Sergeant at Arms namin? Walang boto ang Senate President. Yan po ang katotohanan. Winawalang hiya yung Senado. Inimbitahan nyo, hindi dumalo. Tapos, nakita ng chairman mo, isabpina natin. Pero nagpalusot yung chairman. Ikaw ang pinagpasya. Nung ikaw dapat na magpasya, ang simple lang po yan. Lahat po ng Senate President, ilalaban niya yung kanyang Senate Chairman. Yung chairman mo ng committee na pahiya, hindi siya dinuluhan. Blanco. Wala kang gagawin? Ano yan? Yan po ang importante na iboto po natin ng straight. Para po itong mga to, makontrol natin yung Senado. Hindi po yung mga katulad ni Chis Escudero. Wala ka na, Chis. Nako, ikaw ang isa, hindi ka man lang umasta. Bilang Senate President, ipagtatanggol mo ang Senado. May sinabi pa siya no? Ano raw ba? Ano mangyari pagtingin sa Senado, di ba? May sinabi siya na, ano yung sinabi niya? Yung pagtingin, hindi naman daw yung isang act ng isang senador ang makakabawa sa parang dignidad ng Senado. Talaga? Hindi kinikilala ng cabinet official yung patawag ninyo? Ni walang sulat, wala pong at least yung HOR sumusulat sa kanila, bakit hindi nakaka-attend? Sa inyo, may sumulat ba? O inignore lang kayo? Sinabi ba man lang nila na hindi kami attend kasi sabi ni Bersamin, huwag kaming umattend? Wala eh. Panay ka press con. Pareho kayo ni ano. Alam mo kung bakit ka nagpa-press con, Chis? Nakikipag-compete ka kay Auntie Claire kung sino masipsip sa inyong dalawa. Yan ang katotohanan. Si Auntie Claire,
Trabaho niya yun. Trabaho niyang magpaliwanag para sa gobyerno. Ikaw, Senate President, trabaho mong ipagtanggol ang gobyerno? Hindi. Ang pangunahin mong trabaho, ipagtanggol ang Senado. Hindi umattend yung mga cabinet official. Ang pinagtatanggol mo yung mga hindi umattend, hindi yung mga senador na inisnab. Dapat pala, hindi mo na pinayagan si Amy para hindi mapahiya. Dapat pala sinabi mo, Amy, wag mo nang ituloy yan kasi hindi sila atin. Ngayon, pag tinuloy mo yan, pag pinasabpina mo, hindi kita susuportahan. Eh, pinatuloy mo eh. Naroon ka pa bago sila magsimula eh. Wata-wata ka pa eh. Tumatawa ka pa nung magsisimula sila Amy. Kung inalaw mo si Amy, eto lang po yung command responsibility. Wala si Chis nun eh. Kung inalaw mo si Amy na mag-imbestiga, susuportahan mo si Amy kung ano pa siya niya. Nagpasya si Amy kahit nagugas kamay, ikaw ang idadahilan. Nagpasya si Amy na i-contempt yung mga hindi pala contempt, isabpina yung mga hindi dumalo. Tapos hindi mo pinirmahan. Bakit mo pa pinayagan si Amy in the first place na mag-conduct ng hearing? Para mapahiya si Amy? Dapat sinabihan mo na, Amy, hindi dadalo. Senator Amy, hindi dadalo yung mga cabinet official. Baka mapahiya ka kasi pag nagsabi ka ng sabpina, hindi ko pipirmahan. Baka magkakahiyaan lang tayo. Eh wala kang pakialam eh. Ngayon, sino napahiya? Si Amy lang ba napahiya? Yung Senado ang napahiya. Hindi lang si Amy bilang chairman. Ikaw ang pinakapinuno eh. Ikaw ang pinakapinuno. Inalaw mo yun na bastusin ng Senado ng mga cabinet. Wala kang anticipation eh. Alam mo yan mangyayari, alam mo na mangyayari. Sumulat na si Bersamin before. Alam mo na hindi dadalo. Pero pinayagan mo pa rin si Amy. Ibig sabihin, kung pinayagan mo si Amy na mag-conduct pa rin, kung ako yun, yung chairman, pinayagan ako ng Senate President eh. Malamang susuportahan niya ako pag sinabpina ko tong mga to. Eh di napahiya si Amy, baka yun yung purpose mo, mapahiya si Amy. Hindi totoo na si Amy lang ang napahiya. Ang katotohanan, ikaw ang numero unong napahiya. Kasi hindi ka kinikilala ng mga cabinet official. Pero ang kinampihan mo, yung cabinet official na nagsabi na merong executive privilege, ek-ek. Okay lang po yan kung si Bersamin na magsasabi niyan. Kasi executive secretary siya eh. Okay lang yan kung si Anticler ang magsasabi niyan. Kasi PCO siya eh. Pero ikaw, Senate President, ikaw ang magpapaliwanag sa tao, ikaw ang tagapagsalita ng tao na tama lang yung executive privilege. Kawawa naman yung nag-iimbestigang senador mo.